Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon ang inyong Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong aking kalakasan iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Buong aking kalakasan iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng nakatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan, subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga
kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gusto naman nating sumunod sa mga batas ng Diyos. Ang problema ay napakaraming mga batas ng Diyos na matatagpuan natin sa Bible. Alin ba sa mga ito ang dapat natin sundin? Kung tingnan po natin, may mga 613 na mga batas sa lumang tipan. Paano natin masunod ang lahat ng ito? Pati na sa ating mga Katoliko, ano ba ang mga practices na dapat nating gawin para maging malapit tayo sa Diyos? Sapat na ba na basta lang tayo nagro-rosary? Ang iba ay nagdarasal ng mga Divine Mercy Chaplet. Ang iba ay nagkakaroon ng kanya-kanyang debosyon sa mga santo o mga nobena. Alin ba dito talaga ang mahalaga? Ang problema ay kung alin ba ang mga practices na dapat gawin at alin ba ang mga utos na dapat sundin. At yan din ay problema noong panahon ni Jesus. Siya rin ay tinanong tungkol dito. Kung sumusunod kami sa mga utos, sundin na lang namin ang pinakamahalagang utos. Hindi namin masusunod ang lahat. Ano ba ang mas mahalaga? Ano ba ang mga yon? Sinigot ni Jesus ang tanong na ito at magpasalamat tayo sa sagot niya. Kasi alam na natin ang pinaka-importante para sa Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi nito. At ito ay ang batas na nagsasabing mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ito ay ang tinatawag na Shema Israel, na rini-recite ng mga Hudyo araw-araw. Kaya pinare-recite sa kanila nito para maitanim sa kanilang puso. Ito ay galing sa aklat ng Deuteronomio na ating narinig sa ating unang pagbasa. Sinabi ni Jesus na ito'y dapat nakasulat sa kanilang braso, sa kanilang noo. Mahalagang pansinin ito sapagkat ito'y tungkol sa pagmamahal. At ito ay ang unang utos. At ito'y isang utos. Pwede bang iutos na tayo ay magmahal? Para sa iba, hindi sila naniniwala na ang pagmamahal ay pwedeng iutos. Mahalin mo siya. No, hindi naman ang nangyayari yan na ginugusto ko lang. Dapat nandiyan yung damdamin. Kaya nga, para sa kanila, hindi may utos ang pag-ibig. Ang pagmamahal ay maaring desisyonan sapagkat ito'y hindi lang isang damdamin. At dahil sa maaring imbinisyonan, maari ito nating iutos. Dahil sa iisa lang ang Diyos at ang lahat ay galing sa Kanya, dapat mahalin siya ng walang hanggan, ng buong buo. Siya dapat ang nauuna sa lahat. Nakikita natin ito sa mga martir, na pati ang buhay nila ay kanilang itinaya sa Diyos, na mas mahalaga ang paniniwala nila sa Diyos, ang pagsasaksi nila sa pag-ibig ng Diyos kaysa kanilang buhay. Kaya, matatanong natin sa ating sarili, mas uunahin ba natin ang Diyos kaysa ating pamilya, kaysa ating anak, kaysa ating ari-arian, kaysa ating trabaho? Yan ang hamon ng pagmamahal sa Diyos, ng higit sa lahat, ng buong buo. Pero hindi tumigil si Jesus na magbigay ng isang utos lang. Isa lang ang hinihingi sa Kanya, ang pinakamahalaga,
Pero nagbigay si Jesus ng pangalawa kasi ang dalawang ito'y hindi maaring paghiwalayin. Hindi natin maaaring maipaghihiwalay ang pag-ibig sa Diyos sa pag-ibig sa kapwa. Hindi natin maaaring mahalin ang Diyos na hindi natin nakikita, na hindi natin minamahal ang kapwa nating nakikita natin. Pero ang pag-ibig sa kapwa ay may sukatan. Ang sukat ay ang pag-ibig natin sa ating sarili. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Ang ibig sabihin nito, nang ayaw nating gawin sa atin, huwag natin gawin sa iba. Ayaw nating murahin tayo, huwag nating murahin ang iba. Ayaw nating siraan tayo, huwag tayong manira ng iba. Ibig sabihin din nito, nang ibig nating gawin sa atin, ay gawin din natin sa iba. Gusto nating batiin tayo, batiin natin ang iba. Gusto nating pahiramin tayo, pahiramin natin ang iba. May dagdag pa ang eskriba na sinang-ayunan ni Jesus. Ang pag-ibig sa Diyos, ng higit sa lahat, at ang pag-ibig sa kapwa, tulad ng sarili, ay mas higit pa kaysa anong gawaing pangsamba. Tulad ng pag-aalay, ng mga alay na susunugin, o para sa atin, ang pagdarasal o pagbibigay ng anumang handog. Sa totoo lang, naging katanggap-tanggap ang anumang handog kung ito'y ginagawa dahil sa pag-ibig. Kung walang pagmamahal, anumang handog o anumang dasal natin ay panlabas lang na walang laman sa mata ng Diyos. Kaya suriin natin palagi, mahal ko ba ang Diyos? Inuuna ko ba siya? Mahal ko ba ang kapwa? Sabi ni San Pablo, kahit na ibigay ko pa ang sarili ko sa iba at susunugin at iaalay sa iba, kung ako'y walang pag-ibig, baliwala ang aking ginagawa. Kahit na ako'y may malakas na pananampalataya, na masasabi ko, sa isang bundok, umalis ka dyan at lumipat ka. At nangyari yan, kung wala akong pag-ibig, yan ay walang pakinabang sa akin. Kaya ang lahat pong gawain natin ay dapat nakabase sa pagmamahal. At ang dalawang utos na ito, pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat at pagmamahal sa kapwa tulad ng sarili, ay galing sa Biblia. Hindi naman yan inimbento ni Jesus. Sabi nga natin, ang pagmamahal ng Diyos sa higit sa lahat ay yan yung dialaman ng Shema Israel na matatagpuan sa Deuteronomio chapter 6. At ang pagmamahal sa kapwa tulad ng sarili ay matatagpuan sa aklat ng Levitico chapter 19. Ang ginawa lang ni Jesus, pinagsama niya itong dalawang ito at iyan po ang ibinigay niya na mas mahalaga. Kaya dito po nakabase ang lahat ng utos ng Diyos para sa atin, sa utos ng pag-ibig.